Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Nasaan kayo ngayon, ma? Ayos lang ba kayo? Napabilis ang paghakbang niya palabas ng kwarto para hanapin si Franco. Oo anak, nasa pulisya kami ngayon. Mabuti na lang ay may tumulong sa amin. Saan yan, ma? Pupuntahan ko po kayo. Si Cassie, ayos lang ba siya? Oo anak, may sugat sa noo ang kapatid mo at galos lang sa akin. Magpasama ka kay Franco ha? Baka kung anong mangyari din sa'yo. Opo ma. She ended the call and ran towards the kitchen. Subalit, sa kanyang pagkadismaya ay wala ron ang kanyang asawa. Malinis ang kusina at mukhang wala nagalaw sa mga iyon. Muli siyang bumalik paakyat sa hagdan at nilagpasan ang master's bedroom. Pinihit niya ang seradura ng home office ni Franco kung saan palagi itong naroroon sa tuwing may inuwi itong trabaho. Wala sa sariling pinagkakatok niya ang pintuan nang matantong nakalak iyon. Hindi sumasagot si Franco nang tawagan niya ito. Where he could be? Wala ito sa penthouse at wala rin kina Charlotte nang tumawag siya dito. Balis na nagpabalik-balik siya ng paglalakad sa living room habang sinusubukan pa ring tawagan ang kanyang asawa. Wala itong ni isang text message man lang sa kaniya na nagsasabi kung nasan ito pumunta. Nag-aalala siya para sa mama niya at para na rin dito. Sa pang-15 tawag niya ay inilapag na niya ang kanyang cellphone sa bedside drawer at kumuha ng tuwalya para mag-ayos ng sarili. Hindi siya makakampante na kulong lang ang sarili niya sa loob ng penthouse. She wants to check her family if they are really okay. Mabilisan siyang naligo at saka nagbihis. Supposedly ay may plate siya ngayon. Subalit, dahil alas 10 na siya nagising, minabuti lang niyang huwag nang pumasok. Kinuha niya ang kanyang slim bag at binuksan ang main door ng penthouse. Laking gulat niya na makita kung sino ang mga nakatayo sa labas niyon. Lumingon sa kanya ang isang lalaki na may seryoso itong mukha. Saan po kayo pupunta, ma'am? Tanong nito sa kaniya. Malalim at seryoso ang boses ng malaking lalaki. Sino kayo? Bodyguards po kami na ipinadala sa inyo ni Sir Franco. Bahagya pang yumukod ang isa dito. There are 4 men in front of her. Mistula itong makasundalo habang nakatayo sa harap ng penthouse. Nagbabantay sa kung anumang panganib na darating. Lahat sila ay malalaki ang katawan. Seryoso ang mga mukha at sa unang tingin, ito ang mga tipo ng tao na hindi magdadalawang isip na balian ng kung sino man ang magtatangka sa mga binabantay ng mga ito. Ha? Bodyguards? Litong gagad niya. Nasaan ba si Franco? Wala kaming idea, ma'am. Hindi niya po sinabi. Ang tanging utos niya lang ay bantayan kayo. Umiling siya at inayos ang pagkakasukbit ng sliding bag sa katawan niya. Isinara niya ang pinto ng penthouse at mabilis na naglakad paalis. Saan ka pupunta, ma'am? Tanong ng isa. Nangakmang lalampasan niya ito. Iniharang pa nito ang matipuno niyang kamay sa kanyang dinaraanan. Sa mama ko. Naku ma'am, hindi po pwede. Mahigpit pong ipinagbili ni Sir Franco na hindi ka po namin pwedeng paalisin ng building na ito. Kuya naman. Elmer po, ma'am. Wika ng lalaki na humarang sa kanya. Kuya Elmer, pupuntahan ko lang ang mama ko, saka ang aking kapatid. Emergency po ito. Umiling sa kanya ang lalaki. Hindi po talaga pwede, ma'am. Malilintikan po kami kay Sir Franco. Tawagan niyo siya. Baka sumagot sa inyo. Kinagat niya ang loob ng kanyang pisngi
dahil naiinip na siya sa mga nangyayari. Nakita niyang tumango si Kuya Elmer sa kasama nitong may pilat pa sa mukha. Nagdial ito sa cellphone nito ng napakaraming beses. Ngunit katulad ng sa kanya ay hindi rin sumasagot si Franco. Wala ma'am. Pumasok na lang po ulit kayo sa loob dahil hindi po kayo papayagan ni Sir Franco na lumabas ng building na ito. Samahan niyo na lang kaya ako. She stopped her foot like a kid. Kinakabahan siya para sa mama niya at para kay Cassie. Hindi pwedeng hindi niya kumustahin ng personal ang kalagayan ng kanyang pamilya. Hindi talaga pwede ma'am. Pasensya na po. Pasok na lang po ulit kayo sa loob at hintayin niyo na lang po si Sir Franco. Sabi nga kasing emergency to. Kulit niya. Kasama ko naman kayo eh. Umiling ang lalaki at inilahad ang kamay nito sa nakasarang pinto ng penthouse. Parang batang inirapan niya si Kuya Elmer at bagsak ang mga balikat na muling humarap sa pintuan. Hinawakan niya ang handle ng pinto at natigilan siya. Nang makita niya na wala na sa kanyang atensyon ni Kuya Elmer na siyang nakapwesto sa daan, ay binitawan niya ang seradura at sinipa ang binti ng lalaki bago kumaripas ng takbo. Ma'am! Sunod-sunod na mura ang narinig niya kay Kuya Elmer, pati na rin sa 3 pang bodyguard. Ayan na! Tili niya at mas binilisan pa ang kanyang pagtakbo. Mabilis niyang narating ang mahabang hallway ng palapag nila. Tumalon-talon pa siya habang pinagpipindot ang boto ng elevator. Hinampas niya iyon nang ang tagal bumukas at tumakbo patungo sa kabilang dulo ng pasilyo kung saan naroroon ang fire exit. Para siyang kabayo sa sobrang bilis. Binuksan niya ang pinto at saka inilak iyon para hindi makapasok ang mga bodyguards. Nakita niya ang lalaki may pilat sa mukha na pilit binubuksan ang pintuan. Kumaripas siya ng takbo pababa ng hagdan. Mabuti na lang at naka-rubber shoes siya sa mga oras na iyon. Kahit masakit pa ang kanyang katawan dahil sa panlalamog ni Franco kagabi, ay nairaos niya pa rin ang hagdan ng 2 palapag pababa. Humihingal na siya at kumayampit na sa barandilya ng hagdanan. Pakiramdam niya, mas nalamog pa ang katawan niya sa ginawang pagtakbo pababa na parang walang katapusang hagdan. Para siyang pusang binubusan ng mainit na tubig nang mapatalon siya dahil narinig niya ang may bibilis na paparating na yapak ng siguradong na bodyguard niya. Binitawan niya ang barandilya ng hagdan at hinila ang sarili na humakbang pababa. Subalit, nanghihina na ang kanyang mga tuhod at muntik pa siya mahulog nang mawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Mabuti na lang at napakuyampit na naman siya sa railing ng hagdan. Para siyang tuko na nakakunyapit roon habang nakatuwad pa at nakataas ang mga paa. Ma'am! Boses ng bodyguard na nakasuot ng shades kahit wala namang araw. Ito kasi ang nasa unahan ng grupo na humahabol sa kanya. Kuya! Tulong! Ang kulit naman kasi. Bubulong-bulong si Kuya Elmer at mabilis siyang nilapitan para tulungan siyang bumaba. Hingal kabayo siya at nanlalaki pa ang mga mata nang tuluyan siya makatapak sa sahig. Napaupo siya sa sahig at niyakap ang kanyang mga tuhod. Balik na po kayo sa taas, ma'am. Umiling siya at lumabi. Sabi ko naman kasi, pupuntahan ko lang sina mama. Habol pa rin ang hininga niyang wika. Kayo kaya ang malagi sa sitwasyon ko. Sasamahan niyo naman ako eh. Hindi po talaga pwede, ma'am eh. Malilintikan po kami kay Sir Franco. Malilintikan kayo kay Franco. Gagad niya. Mas malilintikan kayo roon kapag hindi niyo ako pinayagan. Tatakbo ako ulit at kahit gulong niyo pa ako sa loob ng penthouse. Natigilan siya at kumurap-kurap. Tara na po, ma'am. Ani ng bodyguard na wala namang kilay. Meron naman kaso sobrang nipis lang. Gusto niyang umiwi dahil kalbo rin iyon. Mukhang galit si kuya sa buhok. Nahulaan niya nito na hindi siya sigurado sa sasabihin niya.
Tatalon pa ba ako o pababa? Bulalas niya. Nakalimutan na niyang mag-isip. Anong tatalon? Kapag tumalon siya, hindi rin niya makikita ang mama niya at si Cassie. Tapos may iwan si Cassie. Hindi pwede. Kailangan ko talagang makaalis dito. Wala pa ring reaksyon ang 4 na bodyguard. Mga tigasin talaga ang mga walang hiyang ito. Hindi uubra ang katigasan ng ulo niya. Hindi pa rin natinag ang mga ito, kaya pumadyak na siya. Kasi naman, pupunta lang ako kina mama. Sige na kasi, magpapaalam naman ako kay Franco. Mamaya na lang. Nakahanda na ang malaki niyang ngiti na makitang kumamot sa ulo nito si Kuya Elmer at tumango sa mga kasama nito. Subalit, napawi iyon sa sumunod na sinabi ng isang lalaki. Papuntahin na lang po namin ang mama ninyo at kapatid dito sa bahay. Ha? Bawal po talaga. Bawal? Bawal? Bakit naman bawal? Delikado po kasi ma'am, sagot sa kanya ng isang lalaking may suot na shade. Delikado rin ako sa'yo. May shades ka pa, wala namang araw. Irap niya at nagmumuring na tumayo sa kanyang kinaupuan. Awkward na kumamot-kamot sa batok ito nang lagpasan niya na hindi naman nagsalita. Sunduin na natin. Aniya nang nauna na siyang naglakad. May susundo na po sa kanila. Kasama nila si Major Diaz. Tumahimik siya dahil kahit papaano ay nakapante siya nang malaman niya na kasama ng ina at kapatid niya si Alexander. Kampante siya dahil alam niyang katulad ni Franco, sundalo rin ang lalaki. Alam niyang kaya nitong protektahan si Cassie. Muli siyang pumasok sa loob ng penthouse. Hindi na naman sumunod sa kanya ang mga bodyguard at tila tod na muling tumayo ang mga ito sa labas ng pinto. Inilapat niya ang likod sa sopa at sabay kinuha ang kanyang cellphone. Subalit, napabalikwas siya nang maalala niya kung ano ang pinagagawa nila ni Franco sa sopa kagabi. Tumayo siya at naghanap na makakain sa kusina. Hinubad niya ang kanyang slim bag at naghanda ng kanyang almusal. Baka hindi pa kumakain si Cassie at ang kanyang mama. Tinawagin niya ulit si Charlotte. Sabi nito sa kanya ay hindi raw ito pinapasok ng kanyang ama sa universidad. Pati rin ang baby niya ay hindi rin pumasok sa preschool. Mas hinigpitan daw ang seguridad sa buong mansyon ng mga merkado. Mas lalo tuloy siyang kinabahan sa kanyang mga nalaman. With the bodyguards and tighten their security, isa lang ang ibig sabihin niyon. Nasa panganib sila. Gusto niyang tawagan ang kanyang asawa. Baka kung saan ito sumuot. Baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Baka kung mapahamak na ito. Baka kung... Hay, there are so many what ifs that running in her mind. At lahat ng iyon ay may kaakibat na takot na baka may mangyaring masama kay Franco. Ito na ang kinatatakutan niya. Pinatay niya ang kalan na marinig niya ang boses ng kanyang ina na nasa living room. Si Cassie ang unang nakita na nakaupo sa sopa. May benda ito sa noo kaya mabilis nitong nilapitan at sinuri ang kanyang sugat. Mabuti na lang anak at dumating itong si Alexander. Wika ng kanyang ina at itinuro pa ang kanyang kaibigan ng asawa niya. Kumusta kayo ma? Nasaktan ka ba? Medyo lang anak. Hindi naman ako napuruhan ng mga magnanakaw na iyon. Can I talk to Trina? Seryosong wika ni Alexander bago pa man siya makasagot sa kanyang ina. Hindi niya nagawang tumanggi para asikusuhin ang kapatid niya dahil seryosong seryoso ang mukha nito. This is not funny Alexander, she knew. Wala na ang makulit na baka sa mukha na animoy lahat ay biro lamang para rito. Sige na, te. Ayos lang kami ni mama. Maliit nang initian niya ang kanyang kapatid. Naunang humakbang si Alexander papunta sa garden nila. Ito na rin ang nagbukas ng ceiling to floor na sliding door doon. Alam mo ba kung nasaan si Franco? Agad niyang tanong na makarating sila sa maliit na garden ng penthouse. Baka kasi may alam ito dahil parehong nasa serbisyo ang mga ito.
He was her husband's best friend. Alam nito kung paano tumakbo ang utak ni Franco Mercado. No, not at this moment. Maangas itong pumamewang sa harap niya at nagpalakad-lakad. Alam mo ang sitwasyon ngayon, di ba? Tumango siya. Gusto niyang lumabas kami ng bansa ni Kalia. And you didn't. Hindi naman galit ang boses nito. Madiin lang na para bang sinasabi nito na ang katigasan ng ulo niya ang magpapahabak sa kanya. Umiling siya. Nag-aalala ko para sa kanya. Ayaw ko lang siyang iwan. Natigilan si Alexander sa kanyang ginagawa at maang na tumingin kay Trina. Ayaw ko siyang iwan. Paano na lang kung mapahamak siya? Walang mag-aalaga sa kanya pag malayo kami ni Kalia. Paano na lang kung mawala siya? Iiyak ang anak ko kasi wala na naman ang kanyang daddy. Tumungo siya at kinagat ang kanyang pang-ibabang labi. Kaya kahit alam kong delikado kami, nakipagmatigasan pa rin ako kay Franco. Marami naman pwedeng gawin para protektahan kami, di ba? Trina. Nanubig ang gilid ng mga mata niya dahil alam niyang mali ang naging desisyon niya at nailagay niya sa kapahamakan ang kanyang mga mahal sa buhay. Pero sumigi pa rin siya. Mali nga talaga ang desisyon ko kasi nawawala siya ngayon. Hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa kanya. He lost it, Trina. Umigting ang panga ni Alexander bago nito inaihilamos ang palad sa sarili mukha. He fucking lost it. Anong ibig mong sabihin, Alexander? Pinasok din ang Mercado Mansion kagabi. Target ang anak mo, Trina. Franco was furious when he heard about it. Pumunta siya sa kampo kaninang umaga para kunin ang files para sa lokasyon ni Salim Abraham. Diniskonekta niya kami. Wala kaming kontak sa kanya, Trina. And for sure, he was on his way to bomb that bastard down. Hindi siyam ang buhay niya. Hay, nagpapakabayani na naman si Franco. Kumurap-kurap siya habang nakatanga kay Alexander. Sinong Salim Abraham? Umiling si Alexander. This is confidential and this must remain secret. Iyon ba ang nagdudulot ng panganib sa kanila ngayon? Iyon ba ang dahilan kung bakit pinapalabas sila ni Franco ng bansa? Pangalan pa lang ay pangkontrabida na. He was one of those men who led the syndicate that Franco was hunting 4 years ago. Franco killed the bastard's brother after they tried to ambush him. Napabagsak ni Franco ang mga sindikato pero nakulong lang si Salim Abraham. Nakatakas siya ngayon at bumalik sa bansa para gantihan ang asawa mo, Trina. And when I say he's up for revenge, it means you, your daughter, your family, and his. Kinagat niya ang kanyang kuko sa daliri. Anong gagawin natin? I don't have any idea. Nawalan kami ng kontak sa kanya. Mas lalo siyang kinabahan sa narinig mula rito. Napakagat niya ang pang-ibabang labi at saka naluluha sa kanyang kinatatayuan. Umalis siya sa harap ni Alexander at naglakad pabalik sa living room kung saan wala na ang mama niya at si Cassie. Hinagilap niya ang kanyang cellphone at nanginginig ang kanyang mga kamay na dinayalit ang numero ng kanyang asawa. Nang hindi pa rin ito sumasagot, ay unti-unti niyang nararamdaman ang tuluyang pagtulo ng mainit na likido mula sa kanyang mga mata. Mabilis niyang pinunasan iyon at pinigilan ang kanyang sarili na umiyak kahit ang bigat-bigat ng pakiramdam niya. Daddy! Hindi niya napigilang pumiyok nang sagutin ng ama ni Franco ang tawag niya. The old man, Mr. Mercado, has wide connections despite of his age. Mabait ang matanda kahit nakakaintimida ang presensya nito at hindi pala imik katulad ni Franco. Just now, wika niyon sa kabilang linya. Trina! Narinig naman niya ang tawag sa kanya ng mami ni Franco na nasa tabi ito ng daddy niya. Mami! Parang bata siya na nagsusumbong dito. It's okay, Trina.
hindi mapapano si Franco. Kasi po, baka kung anong gawin niya. I already coordinate with my connections to look for him. Don't worry, ani ng ama ni Franco. Don't worry about Kalia, darling. Nasa loob siya ng kwarto ni Charlotte na mangyari ang pangluloob kagabi. Hindi nakaakyat sa ikatlong palapag dahil nahuli agad ng mga gwardya. Pwede po bang kunin ko siya ngayon? Gusto ko po siyang mayakap. Kinagat-kagat niya ang kanyang labi dahil hindi siya mapakali sa mga nangyayari. No problem, darling. Nandyan pa ba si Alexander? Magpasama ka sa kanya, ha? Isama mo na rin si Balay at Cassie. Mas mabuti na magkakasama tayo dito. Yes, Daddy. He asked her to hand over the phone to Alexander. Inabot niya sa matalik na kaibigan ng asawa ang kanyang cellphone. Ilang sandali muna siya nitong tinitigan na para bang sinusuri nito ang mukha niya bago nito inilagay ang cellphone sa tenga. Naglakad ito patungong garden. Mukhang importante at pribado ang pag-uusapan ng dalawa. Nangihinang napaupo siya sa kanilang sofa at niyakap ang mga tuhod bago siya natulala sa kisame. Naghalo-halo ang gutom at kaba niya ng mga oras na iyon. Bakit ba kasi umalis si Franco nung walang pasabi? Hindi man lang ito nagdahan-dahan. Akala pa naman niya ay ito ang pinakakalmadong tao na nakilala niya. Hindi niya alam. Gusto niyang intindihin ang nararamdaman nito na malaman na pinuntirya ng mga hudyong iyon si Kalia. She will do the same if she was in her husband's shoes. But she just can't help but to worry about him. Sabi ni Alexander, pinuno raw iyon ng sindikato. Ibig sabihin, hindi lang iyon basta-basta at kaya niyo makipagsabayan sa asawa niya. He can't die. He can't die and leave them. Hindi sila pwedeng iwan ni Franco dahil sandali pa lamang nila ito nakakasama. Paniguradong iiyak si Kalia at masasaktan ng bata. Hindi siya nito pwedeng iwanan dahil may isang bagay pa siya na hindi nasasabi sa asawa. Unti-unting pumatak ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Dahil ang totoo ay sobrang nag-aalala na siya sa kanyang asawa. Sa maikling panahon na nakasama niya ito, ay pinaramdam niya dito na mahalaga siya. Na mahal nito si Kalia. Na mahal niya ang kanyang pamilya. Biglang pumasok sa isipan niya ang pagpapaalis sa kanila papunta sa ibang bansa. Na sana nakinig na lang siya. Paano na lang kung mabaril ang kanyang asawa? Paano na lang kung hindi pwede to? Napabuntong hininga siya kasabay ng pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. Paano haharapin ni Trina ang mga pagsubok na ito habang wala ang kanyang asawa sa tabi niya? Ano ang mga pagsubok na haharapin ni Franco upang mailagay lang sa kaligtasan ang mga mahal niya sa buhay? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang pamilya? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!